Hello, Scorpio. Ito na yung reading mo para sa year 2026. Silip, no? Pinaka-summary. Ano yung makikita natin dito? Overall, in general, sa career mo or love life mo, maiksing reading lang. Pero kung gusto mo yung mahabang reading ko, dumiretso ka sa aking mga official YouTube channels or doon sa isang main page ko, Purple Teen. Main FB page ko, Purple Teen. Maliliit na letra lang, Purple Teen, may blue check sa dulo, means beta verified. Yun lang nag-iisa legit na Purple Teen page. Kung gusto mo ng private reading, kayo rin ang mag-message sa akin doon. At mag-ingat kayo doon sa mga fake, sa mga impostor na gumagaya sa akin. Kapag may nag-add friend sa inyo na unang mag-chat, mag-message, hindi ako. Okay? So, buksan na natin to. Ang mga nahugot natin ng mga baraha mo para sa 2026 ay Nine of Swords upright, the Chariot, at the Hierophant reversed. So, ito yung overall energies mo. Nahin na natin to. So, Nine of Swords is, could be ito yung year na halos wala kang pahinga. Hindi ko alam kung magiging night shift ba yung trabaho mo. Kasi nakikita ko maraming puyat, kulang sa pahinga, yun nga, kulang sa tulog, maraming stress, maraming iniisip. Oo. Actually, pwedeng maraming problema, stress. Overthinking, kasi minsan overthinking din to eh. Okay? Dami mong iniisip siguro itong 2026. And mostly, pwedeng ito yung mga problema mo. Kasi usually, ang mga swords related sa mga problema eh. Okay? So, when it comes to your love life, bawi ka nga dito sa love life mo. Chariot card. Pwedeng may Cancer, by the way. Cancer, air signs, Gemini, Libra, Aqua, or Taurus energy. Sa love life mo, actually, pagdating sa pagta-travel, mukhang wala kang problema. Habol ko yon. At mukhang may mga leksyon ka talagang matututunan ngayong 2026 dito. So, nakikita ko may mga something related dito sa, sa marriage, sa studying, schooling, kung meron mang schooling dito. Oo. Sa love life mo lang ang maganda, nakikita ko. Maring may person kang mamimit or person na kakilala mo, nakarelasyon mo, na going steady kayo, tuloy-tuloy lang, no? Mukhang stable naman. Pero kung may mga specific na goal ka when it comes to love life, siguro isa yun sa mga matutupad nitong year 2026. Like, halimbawa, wala kang jowa o gusto mo magka-jowa, ayun. Pwedeng magkakaroon ka ng jowa. Etong jowa na to, person na to, pwedeng going steady, mauwi sa engagement, pang matagalan, or even marriage. Kung ang goal mo naman is, kung halimbawang wala ka namang problema, may asawa ka na, may kakonek ka na, may person ka na, pwedeng yung goal ninyo, yun. Meron something dito kasi na parang matutupad ninyong goal as a couple. Okay? Yung iba pwedeng LDR ito. Kasi parang may pagta-travel yan specific kung gusto nyo mag-travel mag-asawa, mag-jowa, pwedeng matuloy yan. Or may mamimit ka, person, taga-ibang lugar, taga-ibang bansa. Or kung halimbawang may ka-LDR ka na last year pa or kung kailan man, pwedeng ito na yung year na magtatagpo kayo nung LDR mo. Magmi-meet na kayo. Magta-travel eh. Kasi parang may magta-travel eh. So, malakas yung energy ng pagta-travel, by the way. Malakas din naman yung energy ng success, positive outcome sa iyong mga, tsaka yung marireach mo yung mga goals mo, yung mga quota mo, yung mga deadline mo, ando naman. Kaya lang ang dami kasi ditong mga stress, isipin, mga kulang sa beauty rest, sa tulog, no? So, when it comes to sa unexpected mo, so nakikita ko you have that
Pwede ito pagre-resign, pag-alis sa isang grupo, organization, or pagbabago ng faith, ng religion, ng belief. Sorry naman. Parang may mga nafe-feel akong ganun. May tendency ka to break the rules. May tendency ka na makagawa ng, may magrebelde. Alam mo yon, yung gumawa ng sarili mong path. Yun yung nafe-feel ko dito. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko para sa iyong year 2026 reading. Kung nagustuhan mo, nakarelate ka, may napulot ka rito, at kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Palig na lang din ako ng like dyan, ng heart, or any reaction or comment, pa-share na rin. God bless.